Gawin hindi pamalakpak sa pagkakaroon. Ang nakalambot italiwat sa balay sa Diyos. Praise God. Kanatong himuon sa balay sa Diyos mula sa ibang among ihatak natin sa atong mga pagsimba sa iya. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa walay paglangan. Praise the Lord. Magabukas kita sa atong Biblia. Samtang magabasa kita sa pulo 18:20. Kita natin nila ang atong pagkabasahon. Matthew 10 verse 20, pero luya ko kitbasahon sa Ilonggo para ang tanan makaintindi. Praise God, kay Pangod. Kung sa konferensya, inahiwat ang pagpasa sa pulong sa Ginoo, kalabanan, ginagamit amo ang English. No? Ang English na itong pagkabasahon, may ara makaintindi, at may ara iligid makahamot. Pero Pangod, kay kita tanan mga Pilipino, Ilonggo, kay kundiin ang duha o kung tatlo na nagatipon sa akong ngalan, yara ako sa tunga nila. Sa Salmo 27, sa 4, isda sa balay sa Ginoo, sa bugos ko nga kabuhi. Sa pagpabalandong dito sa iyang kayo, kag sa pagpangayo sa iyang pagtuyo. O tanan, pangabuyo kita sining mga pulong. Praise God, ang Diyos magpakamaayo sini kagamiton para sa ating tanan. May kumpaw niya Diyos sa siningatak na kami nagapasakop iwat sa pagpamalandong sa iyong mga pulong nga karon kinanglanong kit sa namong kalab. Pero ini nga mga pagwali sa pulong mo Diyos, kung hindi mo pagkaplason ang magahambal, kanay lamang ining mga pulong nga mong ginapamatian sa mga rityo na ginawarawat sa kahanginan nga walay kahungo po. Pero kung hindi mong haplason yung mga pulong nga ginawali na mo Diyos, sigurado nga nagapamati makakuha sa mga mensahe, informasyon kakahon nga nagawpod. Salamat po Diyos sa siningaga. Mga tao kami nga nagahulat sa mga paglaykay kapag panudlo alin sa imo. Agod kami ng mga tao nga nagakabuhi sa imong dalanon. Imo pagid mahanas sa mga pagkamataro nga kabuhi. Sumuman upod ang mga pagsaway kag mga pagsabto pangod sa mga kalapasan nga nahimo namon, nga gingkuha namon sa kalibutan. Iniingat lao Diyos, kinsipog mo para sa among tanan. Agod kami makinitay, hindi lang makinitay, kundi mapatian namon ang imong mga laykay para sa amon. Agod kami makatubo, kag magalikon sa pagkalagat, kag mangin anayan, sa uling mga inadlaw, samtang kami nagapadayon sa pag-alagat kag nagatungan sa imong mga pulo. Himuha kami, O Diyos, ng mga taong matuod. Matuod ng mga sumilingwa, panguna malang Espiritu, yari sa among tagipusoon. Itudlo sa amon ang nagakaigo, kag takos ng mga pagsimba. Agud masapuan kami sa ulihi, ng among mga pagsimba, hindi nga walay pulos, kundi kalamutan sa imong tulong. Salamat sa mga pulong among nabasa. Ika sa mga kasulatan, kami nagapati nga ining mga pulong, imong pulong nga ipagati sa among karungan law. Upod ang imong pagpanghikot, upod ang kahong sini. Bago kami magabiha sa sini nga doon, may mabatsyakan kami sa among kapuhi, kahong nga nagikan sa itas. Dalayawon ka, kaya ang tanan nga himaya, pagpasalamat, kinabalik na mong tanan sa kamahalan nga ngalan ni Jesus. Ang tanan magsiling, Amen. Pwede na kita kalingkod na pagpamati sa pulong sa Ginoo. Siling sa aton speaker, ang ginatudlo sa aton ng mga pulong sa Diyos o kung ang ginawali. Kinahanglan sa mga nagawali kag nagatudlo ang puasa. Kinahanglan ang prayer. Kinahanglan ang magtuon. Kahit kung wala sa preparasyon, ang isa ka manubali o kung manunudlo, kaangay sini. Praise God, naging sayang lamang ang pulong sa Diyos nga ilabantala sa mga.
Muna nga mga mensahe sa Diyos, wala ini, ginapaliwala. Ang mga manukulik, ang mga manunudlo, kinahanglan puno niya niyang kugalingon sa preparasyon. Agod nga, pagkatapos ini, may dako na resulta. Ang kahom sa Diyos, nagapakipupod sa mensahe, kaginawali. Kag ang magkabatyag sini, makauturan amo silang nagapamati na may pagtuo sa pulong sa Diyos. Praise God. Kani, hindi kita matingala kung sa tiyon, sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, may lain kitang nabatyagan. Praise God. Pagsunod natin sa church, mapugat ng imong kagalingon, na wala kasing gana, kagkalipay, kasubo. Pero samtang nagapamati ka, nagautitit ka sa pagpamati, ang pulong sa Diyos, imong ginapamatian, diretsyo sa imong kagipusoon. Praise God. Amo na siyang binhi, ng pulong sa Diyos, nagapanghikot na, nagamaniobra na sa imong kabuhi, sa imong kagipusoon, sa imong kalag, ginalipay na, gina-comfort na, ginaayo na ang sasulod nimo. Bangon ang pulong sa Diyos, makauturan, gamhanan nga nagalapos, bisan pa sa nautan sa kalag, kag sa Espiritu, bisan pa sa mga nautlan o sa mga luta-lutahan, pwede lutsod sa pulong sa Ginoo, kay sining sa Biblia, matalumpay ni sa duwa kasulat sa espada. Praise the Lord. Ang tanang magsiling, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Nadinalagon kita nga nakalambot karon nga ka sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Wala nakaupang ang yawa. Kaya sa pagkamatuod ang yawa, wala din nalipay sa naatong ginahimo. Pag-abot sa Domingo, tinatagaan ni ikaw sa mulaton nga para magpisit ka sa imong luprahon, tugtog nga malipatan mo ang oras sa inugsimba sa Diyos. Tinatagaan ka makauturan sa mga pagsulay. Praise God, sa imong kabuhi. Agud nga hindi mo mahimo ang mulaton sa Ginoo. Apan salamat sa mga pamamuyo na ginahimo mo sa imong kabuhi, amo siyang nagluwas kag nagbulig sa imo para hindi ka masulay kag madaya sang kaaway. Praise God, matuod ang Espiritu handa apang ang imong unod maluya. Kani sa prayer mga kauturan, dakuntang aton lawas nga maluya, himuontang mga muyo adlaw-adlaw. Kaya mo ina siyang atong kusog, kag gahom, kag kabakol, agod kita magapabilin sa pag-alagad sa Diyos. Praise God. Kung madula mga pangamulo, madula mga auto, mga pagpuransa, yan, daw kaaway ka sang symbols, kung imong hampakon, tama katingil, pero wala sang mensahe, wala ikaw sa may makuha, kundi ang katingil naman, ang muna kung isang atong kabuhi, maayo lang kita magpakita sa atong kagalingon, sa atong isig kapariho, nga daw mga sumilimbagin, pero sining sa Biblia, ang ilang mga baba nagadayaw sa Diyos, pero ilang tagipusoon malayo sa Diyos. Sining sa Bible, ang matuod yung manugsimba, magasimba sila sa may, kag sa Espiritu. Praise God, ang aton Diyos, Espiritu. Inahanglan, dayawon naton siya, simbahon naton siya, pasalamatan naton ang Diyos na Espiritu. Hindi natin makita ang Diyos na atong ginasimba bangon siya Espiritu. Pero mabatsakan naton kung ang atong mga pagsimba, sincero, katutuod ng mga pagsimba. Pwede kang i-revive kung ikaw nagaluya na. Pwede kang ikunon, ipayon, na puno sa kahong sa Ginoo. Kung ang imong pagsimba, ang mga pagsimba sa Espiritu, kag kamaturan. Ang amay nakapangita sa matuod ng manugsimba. Ari na kita sa uling mga inadlaw. Ang panahon lipot na lamang nga nagatiner kita sa kalibutan. Kani samtang buhit pa kita kagaar kita sa kalibutan. Hibuslan naton ang kamaturan sa Dios nga ginatudlo sa aton kag ginawali. Pasitunggan naton ang ginawali kag himuon ang ginasiling sini. Agud nga matuman makauturan ang kabubuton sa Dios sa atong kabuhi. Ang kabubuton sa Dios ang ginawali sa aton. Kung imo nato ini, makauturan, malipay ang Diyos. Praise God. Makadala kita sa mensahe nga nagasiling. The real thing you should desire in the church. Praise God. Silingan lang makauturan, ang tagsa-tagsa sa aton, may ara handong, o kung may ginapangayo sa aton personal nga kabuhi. Doon sa tao ang maghandong kag ang magpangayo. Kay pagi sina makauturan, mahatag ang iyang gusto kag kinahanglanon. Siling pa ni Haring David, delight thyself also in the Lord, and He shall give
He shall give thee the desires of thy heart. Ang atong ginapangayo dira sa Ginoo, ang ginapangayo sa atong tagipusoon, sining sang iharing David, ihatag ini. Hindi kita mag-untat sa pagpangayo. Hindi kita mag-untat sa pagpanawag sa Diyos. Kay paagi sila, kung mangayo katagaan ka. Amo ina makauturan ang ginahambal sa kasulatan. So ano man ang butang ngayon mong ginapangayo, praise God, ukon ang ginadesire sa imong tagipusoon, sa sulod sang simbahan, praise God, ini ang pulong sa Diyos, pwede makapulik kag makahatag sa ato sing panukyan nga maayo. Agud nga, ang handog naton sa church, makauturan, hindi lang ang perdi nato ginapangayo, simple nga mabutang, kundi may mga butang na ginapangayo ta, nga ari sa barang kasulatan, nga mo siyang dapat pangayuon ta sa Diyos. Sa sulod sa iglesia, samtang kita mga sumilimba, manugdayaon sa Diyos. Kagapulong sa Ginoo, karong aga, ako siyang dapat natin pasidunggan. Praise God. Kaya pwede siyang makabulik sa aton. Kung ano man ang desire sa atong tagipusoon, ang pulong sa Diyos, amo ang sabat. Ang alam mo siya, praise the Lord. Palakpakan natin sa Diyos. Hallelujah. Siguro ang iban sa aton kahapon on Souls Day. Tama? Praise God. Nanging busy ang tao, pakadto pagari sa ilang kalatuan, especially sa sementeryo. Praise God. Ang ilang ginahimo, ang buwang pagbisita sa ilang mga minatay, pamilya, na nag-una sa ilang. Praise God. Pero atong dumdumon, ang ginahimo naton, kinahanglan nakabase tanan sa pulong sa Diyos. Kaya kung may ginahimo kita, nga aton lang luyag, o kung pinamatian ta sa iban, na wala sa barang kasulatan, praise God, kabigo naton nga hindi insakto. Isa lang ang insakto ang Diyos. Kaya ang Biblia ang disenyo para sa tanan ginsulat, para sa tanan hilway, tanan pwedeng makabasa, tanan pwedeng makatuon, tanan pwedeng makapamati kung may nagawaligi ka sa barang kasulatan. Kaya pwede siyang pulong sa Diyos nga magatudlo sa bukos nga kamaturan, agad nga mga tao hindi madaya sa yawa, hindi madaya sa kalibutan, hindi madaya sa iyang isig kapariyo. Kinahanglan may ara kita nalit sa pulong sa Ginoo. Hindi kita magwa sa nalit sa tao, i-apply natin sa atong kabuhi, kay base ang knowledge niya wala nagikan sa knowledge sa Diyos. Ang pag-busy sa isa ka tao, dapat nabutang sa nagakaigo na iniyon. May araw manggit siya ginabisihan. Praise God. Wala. Huwag ko nagsiling nga hindi na natin paghimuon ang mag-busy. Kundi ibutan natin sa iniyon nga hindi magdubli ang aton ginabisihan. Praise God. Hangod ang atong lawas, isa lamang, kung sa sobrang kakalapyo o kakapoy, makauturan magabatsyak ini magabanatian. Praise God. So dili kita sa ginasiling nga ginatudlo sa barang kasulatan. Praise God. Pahin sa ginasubay hasta subong nga mapagpanudlo sa tao. Ang ginatudlo sa tao kag sa reliyon, amo ang mga pagpangamuyo sa mga nagkalamatay. Ang pagpangamuyo sa mga nagkalamatay sa atong pamilya, nga nauna sa atong, praise God, wala ginatugutan sa Biblia. Wala pasuktan. Bisan pa man ang mga propita sa Diyos, apostolis sa Diyos, sa mga balaan sa Diyos, kanay sini. Wala ginatugot sa Diyos na mga muyo sila sa mga nagkalamatay sa isa ka purpose. Kaya kita ng mga sumilimba sa Diyos, dapat makaibalo kita nga hindi dapat sa aton nga aton mga minatay pangamuyuan naton sa anong nga purpose. Bangon naghimo ang tao sa sila, bangon sa iyang pinamatian sa iban, pero wala sa konkreto nga kamaturan, ginhimo lang niya. Amo na ang bilang mga Pentecostal, nagatuon kita sa pulong sa Diyos,
Inangan mga muyo kita nga taga kita kaalam, inabinang nagawali sa pulong sa Dios sa inyo, nga gamiton siya, nga kamaturan ipahayag sa aton, sa mga butang kag mga bulaton nga sa kalibutan, nga ginahimo sang tao nga wala nasulat sa balang kasulatan. Bangod ang tao mayara ginatawag mga bulaton sa kalibutan, tradisyon, reliyon, pagpati kag kung ano pa man ang ara sa ila, nga kung kaysa wala ginahambal sa Biblia, nga Biblia amang pulong sa Dios. Galing sa silinga ka mga kauturan sayo, inang ginahimo hasta subong. Wala naton ginakundinar. Inang mga nagahimo, kundi ginahambalan naton diri ng mga pagpangamuyo sa mga minatay hindi na dapat himuon. Kay tapos na ang ilang kabuhi diri sa kalibutan. Ina nga mga practice ang tao, obra lamang ina sang tao. Nga wala ginatugot sang Dios. Praise God. Kaya ang mga ginapangamuyuan mga patay, hindi na makabati sa imong prayer. Hindi na pwedeng mabanhaw. Hindi na pwedeng mapupun sa inyo malayo po sa pagkaon. Praise God. Amo na nga siling sa Hebrew 9:27. Kaysa lamang ang tao mapatay pagkatapos niyan. Ano? Ang paghukom. Kung silingon, why nasa sa limong pagkapatay? Hindi na siya magpanamor. Hindi na siya maghigo pa sa insakto magtarong. Magpakabuot, makaresibo ko sa magsimba. Siling sambay ko tama katag, pagkatapos niya ang tao mapatay. Pagkatapos niyan, paghukom. Kung silingon, why sa sanimuon? Kundi ang paghukom na lang, amo ang pagkahulato niya sa adlaw sang paghukom. Ang himuon sa tao para makapreparar siya sa iyang ugalingon, bago mag-abot ang paghukom, dapat ulit pa siya, maghimo siya sa maayos sa tubangan sa Ginoo. Anong himuon niya? Ang maayong mga buhat. Nga makapamuot sa Dios, na saan lang sa paghukom, ang Dios maghukom sa maayo para sa iya. Praise God. Once ang tao, wala na iyang kabuhi, tapos na siya. Mapaabot na lang siya sa paghukom sa Dios. Kanya mga pangabuyo nga ginahimo mga kauturan, hindi ina makabulik sa mga minatay naton. Praise God. Kagwala sa Biblia, nga nila pangabuyuan, nakabatsyad dito sa piyak na kabuhi nila. Wala sang ipik ang atong prayer para sa ila. Praise God. Amo na kita nga mga Pentecostal, praise God, kung may mag-inganyo sa imo, magabuyo kita sa imong lulo, sa imong lula, sa imong apo, sa imong utod, para nga ang focus, luwason ang iyang. Hindi kita magpati sila mga utod. Wala sila patay na ang tao. Ang yung destiny, upod na sila. Mahimo, mapalangit na siya. Mahimo, mapi-eternal na siya. Gahulat na lang sa santalana, ngahukman ang iyang anak. Pero kung ikaw, ako mabuhi, pangamuyuan mo imong nakatay na pamilya, para malupas niya kalag sa impyerno, wala sa Biblia. Ang aton reliyon nagtutlo sa aton sa loob. Pero kung kasama mo Biblia, wala sa may nagapangamuyok na buhi sa patay. Kundi ang patay, amo nangamuyok sa buhi. Sining sa manggarano niya na patay kay Abraham. Abay na Abraham, ipadala si Lazaro sa akong balay kay may 5 pa ko kautot. Paandami sila nga hindi sila magkanto sa akong ginahamtangan nga grabe kainit. Sining ni Abraham sa napatay na manggarano nga ang iyang ginahamtangan mainit. Sining niya, ato na dito si Moses. Ato na dito mga manalagna. Ang ginatungod ni Moses, ang mga manukuli nga ari sa kalibutan sa mga buhi. Nag-istoryahan si Abraham, kag ang patay na manggranon, mga kauturan. Diyato na sila, pamamati na sila dito. Sining sa manggranon ng patay, hindi siya binsido sa laygay ni Abraham. Nyalain git, nga kung may isa nga patay, nga mabanhaw, kag magsukit sa akong mga utod, nga hindi sila magsunod sa akong mga binuhatan, mas maayo pa na. Ang nabuot niya si Limon. Praise God. Siling ni Abraham, bisan man isa pa kapatay, nga mabanhaw, hindi man na ihapon sila magpati. Ika po, ang tao ganin, bisan ano mga wali, di magpati. Ano pa ikan ang patay? Papati ayan sila, nga sila gibanhaw. Papati pala sila makauturan sa mga patay. Magwalin sa ila, upon malagyo sila. So, nila makita natin mga kauturan, nga sayong ilang mga pagpanudlo. Praise God. Kaangay ni Haring David, sa nagmasakit ang iyang bata, halin kay Bathsheba, ang Diyos nagpadala sa palatian sa iyang bata.
nabalatian ang bata ni Haring David. Ang inhimo niya mga autoran, nagpakitluoy siya sa Diyos. Kung naghihimo ta permi, pagwan sa pagmasakit, kaluloy kita, kapaluy-luoy kita sa Diyos. Kaya may ginabat siya. Pero dapat ay nung talato matito. Kung wala balatian, paluy-luoy lagi hapon sa Diyos. Kung may balatian, mas paluy-luoy hapon. Kaya ang Diyos natin, amo na yung attitude, Diyos siya naman. So kinimo na rin David, kaya nagbalatian na yung bata. Namamuyo siya, nagpuasa siya, wala na nagkaon-kaon. Praise God, naghapa sa duta, nga wala gid na pagtimok-timok. Grabe kaninong. Kaya bangod, ang iyang konsentrasyon sa Diyos na ginapangamuyuan iyang bata. Bangod, ang balatian, makauturan, hindi madala sa simple lang na bulong. Praise God. Kagkon, ang isa ka tao, lapit sa Diyos, unang inyang himuon, prayer and fasting. Why sa kaon-kaon at law gabi ka mga muyo mga autoran gahapaon, samtang ang iyang mga katawhan, upod sa iyang palasyo, praise God, nagkakatingala sa iya, bangod, no? Nagkakabalaka sa iya, bangod sa iyang ginahimo. Praise God. Pero sa muli, samtang malawig ng pila ka mga inadlaw nga ginapuasahan niyang bata na nagbalatian, napatay ang bata. Pagkapatay sa bata, mga autoran, nakita sa mga ulipo niya o sulpon. Kad nahadlok sila magsugid kay David, niyang bata patay na. Kaysa buhay pang bata, bisan nabalon siya rin David sa iyang mga ulipo, hindi masabat. Ano pagit kung napatay? Nakubaan sila manugid kay David, niyang bata patay na. Sa mulihin nakita ni David, ang ilang ginahimo nga nagkaputikan na. Na-discern ni David ang ilang ginahimo, ang ilang ginaistoryahan, ang bata na napatay na. Ugali natahap lang sila magsugid kay David. So, namangot si David sa ila, napatay na balang bata. Kagito nagsabat sila mapauturan, oo, napatay na ang iyong bata. Pagkatapos, nakapatisa rin David, nagtindog siya sa gilayon, sa ilang tangan, naliko, nag-iris, nag-inom, kag nagkaon. Kung sinong tapos na ang iyang fasting, naka-breaking na siya. Ano na mga tao nakakita sa iya na tingala. Kung nga nagkaon ka, kung sa atin pa. Nga nag-inom ka. Praise God. Iniya mo ang pamangkot sa mga tao nga nakakita kay Haring David. Praise God. Natingala agad sila. Praise God. Kasi sila yung Haring David sa ila. Ang sabat ni Haring David sa ila. Sila nga bala na magapuan sa bako. Sarang ko pa bala mapabalik ang kapuhit sa bata. Sa pilang kaadlaw, maapas ako sa iya. Praise God. Pero, hindi na siya makabalik sa ako. What do you mean say? Ang bata niya rin David, napatay. Pagkapatay siling niya, tapos na puasa. May na kumahimo. Nagpakitluoy na po sa Diyos. Praise God. So siling niya, ang iyang kabuhi, ikuha na sa Ginoo. Pero mag-abot na naglaw, makaapas ako sa iya. Kaya kita tanan pwedeng mapatay, kag makaapas sa mga minatay na to. Pero ang ginambal niya sa last, ang mapatay, hindi na magbalik. Kuha niyo? Ang na wala sa patay na nagabalik. Sino nagsiling sa inyo ng patay ninyo nagabalik? Sino nagsiling sa inyo? Samtang pagkatapos nga nalubong ang iyong minatay, pagkatapos at lang nagbalik si Lula, si Lulo, o sino pa man yung mga namatyan. Dugaon ka sa atong muna. Kaya na magpanuduwala sa Biblia. Kung may nakita manggit ka mo nga kaangkit din sa itsura, o siya din nga sa likod sa kurtina, ang iyong panindog, ang iyong kataason, ang iyong kadakuon, siya din kulang na lang hambal para magpati ko. Ang yawa butikon, manugdaya, mapatiyon ang tao, gamay kalag na nagabalik. Wala sang patay nga nagabalik, wala sang kalag na magabalik para panggunta, pakitaan ka, papatihon ka, ubra sang yawa, kaya yawa nagkari sa pagpatalang, pagpatay, pagpatay, pagpanawat, kawato niya kamaturan sa Diyos, kawato niyang tulong sa Diyos, naarang na tanong sa imong kalipusun. Kaya abo ini nga atong namat, abo niya ginahambal sa katigulangan, madamo sa aton ang nagapakiyas sa subong. Pagkatapos pag-abot sa patyo, patawaran ko anak,
lang mabawi ng kumilakadlaw. At humon ko nini mo pansyon. Kaya waay pa kami sa doon. Ginawa ba na mapatay? Kung makabati ang paka, sa tundos ang paka. Hindi na pag-imong. Hindi na makabati ang imong mga minatay. Hindi nyo na pag-istoryahon. Kung may magsabat, manggit, ang yawa, ang among magasabat. Nga ang tingog kaanggit-git sa inyong mga minatay. Ang mga sadlaw sa pista sa mapatay, kung tuon yung mapatay nagbalalik, upod natin sila kahapon. Kay pista Manila. Ang mga halad-halad yung mga pagkaon, nakita ko sa Facebook, may cake, may soft drinks, may Valenciana. Kanang naman namin kapaborito sa mga napatay, gin-preparar, gin-kandaduhan para sila ng makakaon ng mga buhay kalanat ng mga mata. Basta subong dala-dala pa yung pagtulunan sa katikulang. Kaya kung ari sa Biblia, kag matuo na ginahimo, ako mismo, papakuron ko yung pagpati sa amo dinakabagay. Iwali ko kada November 1. Kada pag-abot sina nga bulan, hindi na sila mga amo ng kamanduran. Ikaw, pag ako, may mong iban sa ito na daya pa sining pagpati, kaya wala pa pamatudlo sa inyo kaging sukit. Pero subong, amo rin kamaturan. Hindi mo na, pag-istorya mo ng mga minatay. So kung 1950 pa napatay, ang imong mga minatay, pag-istorya mo subong. Praise God. Ano siya, Diyos? Nga hindi papatay. Praise God. Buwan siya ang tao, makasala, mapatay siya. Kung ang imong mga minatay makasasala, patay na siya, siparado na siya sa Diyos, hindi na siya makabati sa aton. Amo na wala sa mga buhi, nga pwede makabuhi sa atong mga minatay. Hindi kita makapangamuyo para halinon sila sa lugar nga mainit, ibutan sa langit. Amo na tao, amo na kita sa una, dali lang ito. Pero salamat, nga may Biblia. Salamat, gani na kita sa kamaturan, sa pulong sa Diyos. Praise God. Kung magpapto ka man sa iyong pamilya, ang inuong mo na lang, limpihan mo yung pansyon para hindi masapawan sa iba. Eh kung wala nang ngalandira, wala nang pansyon, subong nga, ginuntok ng patay sa simenteryo. Kasi tapunan nila, why ka nahipian, why ka nahipihan, why ka nahipihan. Kinaya, pamatuod lang aral ng ibong pamilya. Pero, sa kinasiling niya, mamati sila sa iyo, pakaon mo sila kada November 1. Huwag ko na sa gasto mo. Pagkagabas tayo ka, ano natin hapon. Paano sila makakaon? Ay, kung saan tao mapatay, ang iyang kalag, espiritu ba? May espiritu ba na nagkakaon pa rin siya? Kaya paano ka mo, ang ating kabuhi, diba? Physical life and spiritual life. Ay, spiritual life, amo na nga itong kalag. Ang pamangkot, anong ginagaon sa itong kalag? Pulong sa Diyos. Hindi po nilitson. Hindi po niya mapakotron pabuhito mong pagkaon. Ano na mga kalag na aradira nagkalamantay, hindi pa talilitson. Kaya hindi nakakaon makakotronan. Hindi na kami sulot, yaway na sa tiyan. Hindi man siya pamuson, hindi man siya kayo. Ang kaon sila, bago siya mapatay, para mabusog siya, pulong sa Diyos. Ang asal na niya sa litson, ang atong physical life. Ang muna nga itong mga tiyan, sa kadalag ko, nga itong mga maskulong, nga itong na, pagod sa pagkaon. Pero pag-abot sa pulong sa Ginoo, ang atong lawas, wala niyang oras para magkaon o mamati sa pulong sa Ginoo. So nakuha na makauto ng punto, na wala sang kamaturan ang pagpangamuyo, praise God, sa mga namatay, para sila mabulikan nato. Sila, among nagkapanabay kay Moses, nga pandaman ang mga buhit niyang utod, praise God, nga hindi sila magsunod sa inyang palatuan sang magkaranon ang lugar nga mainit. Amo na naari na subong si Moses. O kung ang balukali, amo nang pinatungod sa pulong sa Ginoo. Papamatia sila. Amo na kung araw kita sa sunod sa simbahan. Praise God. Isa lang ang preacher. Isa lang ang speaker. Isa lang ang microphone na dapat maghahambal para ang tanan, mamati kang makabati kung anong ginasiling. Praise God. Kung mamati kita sa insakto kang nakaigo sa pulong sa Ginoo, may makuha kita ng mga mensahe sa pulong sa Diyos. Praise God. Ito naman sa iyo, praise the Lord. Nga kita nakakanto sa simbahan. Para sa mga buhi. Nga nakakanto kita sa simbahan. Ano ang matuod nga butang? Praise God. Ang matuod nga butang, kung nga nakakanto kita sa simbahan, hindi bangon,
Pilakadlaw nga ito ng church, matang-tahong na niya. Praise God. Kasi mabot ang panahon pagkita sa simbahan natin na tahong na masimba. Praise the Lord. May kayat sila magkatasimbahan, kapag hindi katahong. Dadaan ang atong pundo, ready na. Ibra-ubra. Tapos ang deadline sa 31 October. Kung hindi na kita kabakal, ipaubra na itong church. Sino malipay ng atong simbahan? Ang may itsura. May lahong. So kami sa musang ila ka. Pero kung makabot ang tiniyon, patahungon sa Diyos sining simbahan, sensura pa lang. Makasiling, kasimba pa sila, ay namin yung simbahan. Ang pala ng matuon niya butan, nakita natin sa sulod sa simbahan, bangod namin natong simbahan. O kung bangod sa ginatawag mga utran, tahong mga ating instrument. Magabot, nagaglaw, panguang taning mga boxes, mga speaker na ito, isang kasang tahong. Bulikin nyo lang pa ang buyo. Kaya may mga tao na nagahando. Praise God. Israel silang tagipuso niya pulitan ng church. Patahumon ang aton niya timog sa aton sound. Praise God. Mga kagamitan natin dito sa palibot, kailangan daw maganami pag-ikini. Subong, hindi kita mapahamtang bangod sa kainit, kaginot, magabot na daw, may tandugon na ginoo para ipari-air kung atong sipa. Pati ka mo sa daw Ate, ako kapati ko, kaya ko kapal. Praise God. Pero, ilang tao mga autoran, wala lang gihapon ang doubt sa aton. Isang gahambal ka pa sa ako sina, kaya alam mo na sa inyo, ikaw lang mismo kaduwa-duwa, hindi ka matuman. Pero ako nakapatigit, kapila ka adlaw ang atong simbahan. Pagkatapos sinisang ato, air ko na. Air ko na. May ka mo nalipay? Para pagkantan mo. Hallelujah! Ang pagkanto sa simbahan, hindi bangod sa mga instrumento. Hindi bangod, may mga singers kita na tama, kanami ang tingog. Bakit bagay sa tingog na daw? Ikumpita sa iban. Ikaw lamang ang may tingog kita. Praise God. Kung daw alam-alam mo makauturan, hindi maka-intro sa kanta. Kaya sa kita malang nagkakatlaw sa itong kalimun nga tingog. Pero magabot na naglaw, may singers din, nagamito na ginoo. Praise God. Pero hindi inaamang tuon niya butan kung nagkakto kita sa simbahan. Praise God. Isa na nga itong mapagdayaw, ang itong mapagsimba. Kung magsiling kita, anami ang pagsimba, anami ang pagdayaw. Hindi inaamang rason kag matuon niya butan kung nagkakto kita sa simbahan. Hindi bangod sa madamo nga attendance nagkakto kita sa simbahan. Hindi mapauturan, ang matuon niya butan kung nagkakto kita sa simbahan, inabangod sa presensya sa Diyos. Bangod sa presensya sa Diyos, mapauturan. Kung mabansyagan natin, ang kalipay nagabot sa aton, ang kaligo nagabot sa aton, ang gahom sa Diyos nagabot sa aton, ang kainit sa pag-alaga nagabot sa aton, kag gift sa Espiritu nagabot sa aton, bangod sa presensya sa Diyos. Kainigin propesiya ni Prophet Joel, nga sorry mo na pasagay sa Diyos sa iyang maraming Espiritu sa tanan kaunod, lalaki kag babae, kag mga pamatanon nila, kag mapatigurangan maka, danggo sa mga dalangkuhanon, inagatuman sa uling may nadaw, kagyari na, nabansyagan na natin ang presensya sa Diyos. Kung magsiling kasi mong una, ako dito na ang among simbahan niya. Praise God, namin ang among simbahan. Praise God, ang tanan na kinanang simbahan, ara na sa sulod. Pero sukiran ko ikaw, all are useless. Kag hindi pa kumpleto ang atong pagsimba. Bisa lang tanan ni butang ari na, nakita na sa atong mga mata. Hindi gihapon kumpleto ang atong pagsimba kung wala ang presensya sa Diyos. Pinahangin na naman sa kanan ang presensya sa Diyos. At sa uli may nalaw, mga kauturan, hindi atong pagkalimtan. Panahon sa pagsimba, ba't siya gumugit ang presensya sa Diyos? Kaya may dalag ko ng mga simbahan, dugan ng mga simbahan, kumpletong unod sa simbahan, damong membro ng simbahan, pero kamusta nilang pagsimba? Hindi nila mabatsagan ang kahong sa Diyos. Amo na nga samtang nagasimba kita, praise God, labaw sa tanan ang pangitaong tag-presensya sa kita. Isang wala kita instrumento, wala kita singers, basta iwali lang punong sa Ginoo kag may manugwali. Basta kita kay sa Old Testament, hindi man kaanay sini mga pagsimba kumplito kinamit ilang simbahan sa punag-tulda man ang ginatipunan nila. Magtulda-tulda sila, hindi permanente sa Diyos ay mga kauturan. Pero ang presensya sa Diyos, ang imaya sa Ginoo, nakapugyok sa kanyang Kristo, nagawa sila, ang nakasimba sa ila. Para sa akon, ang building of 30 katahong, or church of 30 katahong, daw nag-professional na ang pagsimba sa tao.
Isa sa pagluhod, mga kauturan, so hindi na magluhod, kay natukan sa yabok. Hindi na magtulong luha kay nahuyan. Hindi na magkisi-kisi kay daan na yung pagsimba sa niya. Kinahanglan, bagay-bagay mo man sa imong profesyon ng imong pagsimba. Why sila kasunod sa ginibong ni Haring David? Nasa panahon sa pagsimba, mga kauturan si Haring David, nila kaubahan siya sa niyang bayo na harian. Ang niyang bayo na yatang harit na nagkakaubahan sa pagdayaw niya sa Diyos. Hindi po niya pabuhon ang atong pagdayaw sa Ginoo. Ang importante nila, ano man ang imong estado sa imong kabuhi, manggaranon ka or imong gamay o dalag ko, ay importante, alalanay kita ya, mag-abot sa pagdayaw, pagsimba sa Ginoo. Kung makareceive kong rigos bilang pastor, ikaw man dapat makareceive ka ng rigos, dapat may receive ng Diyos ang mga tsalan. Sa Diyos, wala siyang pinasulat. Hindi pwede nga lalaki na makareceive ng rigos sa lang yung babay pahipuson. Hindi pwede ang mga bata pang mga tigulang ng maribayban. Ang tanan, alalanay. Ang kutsingon, kinahanglan mo ang hulikos, kinahanglan kong hulikos, kinahanglan nilang hulikos, kinahanglan ang Diyos, lapaw sa tanan. Ang Diyos, mga kautulan. Huwag mo ang Diyos, imo pagsimba. Basta, mahirap. Amo na mga kautulan, kung kaisa, pinsalon naman, ang atong pag-alaga, halin sa punas na suko. Marunong himot na kung hindi kita nasabihan, na tiniyon sa atong pagsimba, ibalik na kung. Hindi tayo magsunod sa uso sa kalibutan. Kaya ang kalibutan wala nawadaan sa uso. At hindi po i-apply ang uso sa kalibutan dili sa simbahan. Original lang atong ginasubay nga puno. Kag original lang atong mapagsimba kapag nayaw sa Diyos. Amo na nga kung may revival, makareceive ta huligos, hindi pag ikahuya. Kaya kita mga original nga mga suki. Pagtukod sa church, dito sa Malabag, 1990s, 80s. Praise God. Grabe ang revival sa mga wala na kaahon. Ang primero mga membro, kilalaman way kalambot pulo. Pero pag abot sa pagkililikon, pagbantala, sa may balita na doon, kaysa si Kuwang pa akong maghambal. Daw nahuya pa maghambal. Pero after that, pangamuyo, lugay-lugay, magkatsagan ng presensya sa Ginoo, karibay. Hindi ba na nakalapit sa aton experience sa presensya sa Ginoo, kapag-alaga sa Ginoo? Panahon sa pagsimba, mga kauturan, ang iba nagaguluhan na sa simbahan, karibay ba, mga kauturan, kay libre ang sanding ka na makatok, basta karibay ba? Katong gumagos niya, pastora, Misil, ito siya makatok sa bukun, ito sa laut, karibay ba, mga kauturan? Ang mga kauturan ito sa may tetapi kalangkat kukun ang iba siklat ang dingding ang kadakuon mga kauturan muli kadakuon sa platform. Praise God. Ang hangin buat sulod pag gusto lang siya pero grabe ang presensya sa Ginoo. Grabe ang presensya sa Ginoo. Pero siguro mga kauturan ang silikokay na profesional ng sumilimba. Ang silingon, daw nagbalik sila sa reliyon. Matama ka, tama ka seryoso. Importante sa ating mga pagsimba. Ay kung mapagtsagan ng presensya sa Ginoo, makabatong ka sa hulikos, daw na. Kung sa imong aral ang Diyos sa imo, nagpuyo sa imong tagipuson, kung wala ka pa hulikos, kailan makapuyo hulikos sa imo. Gamo na siya ang Diyos, makauturan. Ang gusto sa Diyos yung pagsimba, amo sila, kaginapangita niya, nasa uling may nadlaw. Praise God. Sa uling may nadlaw, kailangan puno kita permis ang hulikos. Praise God, kay panood, preparasyon nila sa pagbalik sa natong Ginoo. Kaya isang makabar, wala siya nagpahibalo. Ano man ang pagbalik sa Ginoo. Paano kita makaprepara kung mag-rapture ka nun? Pag abot sa alas 2, matunog ng trumpeta. Nagalaon na bilang tao na maluwas, ma-rapture. Praise God. Paano kung wala sa hulikos? Ang mga kauturan, hindi kita magwa sa simbahan, nga hindi kita makaluhod sa Ginoo, kaya mabatsagan ang iyang presensya. Kaya amo nang imong kasiguridad, nga luwas ka, nga may hulikos ka. Ang hulikos, amo na siya magabit-bit sa imong paibabaw. Amo nang imong kahom, para dalon ka sa ibabaw. Kaya ang atong kagalingon, wala sang mahimo, kung wala ang Diyos. Bilang mga Pentecostal, hindi tayo pagsundon ang reliyon, iba. Praise God. Lain sila, lain man kita.
Lain na natong Diyos ay maya ginapatihan nga Diyos. Praise God. Sayok nga niya siling, amo malaki hapon, pariyo malaki hapon. No. Kita yan nagabase sa pulong sa Ginoo. Nagatanaw sa pulong sa Ginoo. Praise God. Amo na nga sa last days, no. Kinahanglan niya, mabatsagan tagit ang akong sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo. Anong tang church nga perti katahong? Mga instrument, mga manukanta. Anong na kung wala man lang ang presensya sa Ginoo? Sila nga 3D called icing. Mga icing ang pagtawag sa ila. May instrument, may singer, naming simbahan, may microphone, may telephone, mga icing ina sa ila. Para lang mataw, maakit, malipay, kay bamut colorful ang icing. Pero ang the best, hindi ang icing, kundi ang umot sa icing. Ang sa ikalong sa icing. Ang unod ay kapangitata, hindi ang mga ginagamit, ang mga instrumento, kundi ang presensya sa Ginoo. Amen. Praise God. Anong ginagawa mo sa mundo? Praise God. Kagabi nyo, sa inyong mga problema, kag mga kinanglanon, may sabat na sumo. Basta magpadayon na kamo sa pagsimba, may sabat na imong problema, may sabat ka na sa imong kinanglanon. Pati ang imong kalag na ginagutom, pati ang kalag mong ginauhaw, pati ang imong kagipusoon nga empty. May sabat na. Anong sabat? Revival. Ito lang simbahan. Kaya makatlo ka sa simbahan, ang imong kalang nga ginagutom, buskor, ang imong kalang ginauhaw, paindon, si Espiritu sa Ginoo, ang imong problema, sabton sa Dios, bangon sa gahom sa Dios, ara na sa imo. Amo na nakasimple, pero himuha mga uturan. Kaya sa ginahambal nakon, matigayon ining tanan. Amen. Ang talang siling, praise the Lord! Praise the Lord! Praise God! Amo na kapagsunod natin sa simbahan, wala kita sang ibang nga handumon. Hindi ang presensya ni Pastor. Hindi ang atong mautod. Kaya kung na muna atong handumon, layo ka na sa presensya sa Diyos. Pagsunod mo sa simbahan, ang handumon mo, kaya nakabadyag ka na sini. Sa una pa, sa nagligat, ang presensya sa Diyos. Ano na atong handumon, makauto na. Praise God. Wala ng church, nga wala revival, may kasubo. Diba? May kasubo. Sunod ka na sinulukon, wala ka na huy-huy baga mo, plus ang kasubo. Wala ka lang kasimba. Wala ka lang sa minabatsyagan. Naglugang pagani ang pinapasaan mo. So kung naging pagtugutan na kung magsimba ta, magpasubo-subo kita. Praise God. Anong sining balikon ko? Naginhambal niya rin David. Delight thyself also in the Lord. Paano kita magkalipay sa Ginoo? Maharakha kita tulo? Genuine na balay ng kalipay, kaya nagarakhakan mo. Ang tuod niya kalipay, ang genuine niya kalipay, sa presensya sa Diyos. Magpakapuno ka sa balang Espiritu, ang speakable joy sa Ginoo ang imong mabatyagan. Wala mo na experience, kaya wala ka rin ka-receive Holy Ghost. Ngaway ka na ka-receive Holy Ghost, kaya ang ginahando mo, ang gusto kong makita sa simbahan, ang mga nahong sa ibahan. Kung anong makita mo ng diferensya, instead nga, malipay ka, na-discourage ka. Hindi pagtulukan mapalibot, bisan ang tao, bisan ay mo kapaligon, kay may kapaltahan ini. Ma-discourage ka lang. Ang tulungan mo, nagbatsagon, ang presensya sa Diyos. Hallelujah! Ako na kung isang simbahan, wala revival, kay lain-lain ang ginatanaw, kag ginahimo. Balik na sa original na pagsimba. Kay sa adlaw sa Pentecost, walay isang exempted sa ginatawag ng Bible. Bisang bata ko na to dito natabuhan, naka-receive Holy Ghost. Pero subong natawan ninyo mga otran, pililiyon lang ang nakabaton sa maraming Espiritu. Ako nga gusto ko karoon niya lang. Praise God, bago kita magbiyak sa iglesia, alam kita maka-receive Holy Ghost. Bulikan mo imo pagalimon. Naka-experience ka na sa revival, naka-receive ka ng Holy Ghost. Dahil wala na mapadayon kay wala bukin. Mintinar sa imong kabuhi. Pagod ko sa Ginoo, pag once ka Holy Ghost wala sa imo, may kulang ang imong pagsimba. Pagbalik sa Ginoo lang ang Holy Ghost, hindi ka marapture. Sugira na ng iban, magtuo sila luwas sa pag-rapture na sila, no? Hindi ko magpatis. Tuon, hindi man ko manughukom, pero sa akong pagkaingon, wala'y tao marapture kung wala Holy Ghost. Kaya ang Holy Ghost, amo na siyang Diyos, nga sa imong tagipusoon, nga magkadala sa imong paibang. Muna mga Pentecostal, kita ka na mga Pentecostal. Hindi pwede, ng atong doktrina, iyasang dakong na reliyon sa una ang ginadalatan. Hindi pwede makauturan na kung anong luyang mo na imumusod sa simbahan. Pamasti ang laygay kag doktrina sa Diyos, kayo mo inang matuod para sa imong kangwasa. Amen.
So hindi ta pwede. Hindi pwede. Ikag hindi namin ang simbahan may kasubo lang permi. Once nga may kasubo mo silingon, may dukanay lang na may napatay. Praise God. Dapat buhion natin. Waon ta ba kasubo? Buhion ta napatay. Ano napatay? Ang presensya sa Diyos. Praise God. Paniguha kita nga mabuhi. Ang presensya sa Diyos sa sining iglesia kag sa atong kaugalingon. Praise God. Pag abot mo sa altar, huwag ka na sa imang pinsaron, Lord, gusto ko makareceive Diyos. Luwas nga ang tao ni matawid sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makasunod sa ginaan sa gino. Amo na ipagkita sa atong mga kunang nga kalwasan tama ka-importante. Ang kalwasan natin, kinangay mataw ka sa tubig at sa Espiritu. Pagkatapos niyan, sigurado na luwas ka. Imitinaan mo muli ko sa alas imong kabuhi. Kaya pag mo inahandong niya sa nyawa, nadulaon sa imong kabuhi. Padala ka sa mga pagsulay, kasalanan, para ang balang Espiritu magabiyak sa iyo. Amo na ang renewal na ito, kung expire ka na, sa presensya sa Ginoo renewal, altar. Kanto ka sa altar, magpakapuno ikaw, para renew sa Diyos ang iyong gawin. Praise God, kung magawa ka man sa simbahan, bago ka naman sa tao, hindi ka pagdakpon sa pulis, kaya hindi na-expire mo rin lisensya. Praise God. Amo na ang atong sitwasyon, subong. Ari na ta sa katapusan ng winadlaw, mga kauturan, ang pinsaron natin subong ang kaluwasan, hindi ang future, magasin ikaw, sa sinang tuwing mamanggarano na kami, sa sinang tuwing may baklo na mga karabaw, sa sinang katuwing ako nang kilalahon sa madamo. Isa man kung pangbukos ng manggad sa kaliputan. Kung matulang mo ka na, ano mo ng mga manggad? Subong, among adlaw sa pagpasan. Tomorrow is too late. Praise God. Ipot na lang ang atong oras. Kung nagatuon kita makauturan sa theology, may baluan natin ang lakat sa kalimutan. Pero pangod ang atong kaalam, wala makalambot sa sinang pagtulunan. Igo lamang kita mamati sa pastor natin, sa pulong sa Ginoo. Kung isa hindi pa mapatihan, ang ginawali sa iyo, kaya hindi ka man magpati. Salamat nga ang ginawali, kaya ang ginagamit sa Diyos para wali puno sa huli. Sila ni Abraham, papamatian sila. May manugwali na to. Sino bang manugwali na atong pamatian para patihan magpulong sa Diyos? Kordero natin atong presidente para magpati ka sa presidente. Nga sa ginang magbasa sa Matthew 18 verse 20. Duha, kung tato nagatipon sa iyagalan, ara ako sa tuwa nila. Makamuturan ang Diyos. Bisan sino magbasa, sinisaya mga pulong, kung patihan ta lang, hindi ang nagwali. Praise God. Pamatihan ta ginawali. Tuod na siya ay pulong sa Diyos. Praise God. So, kani mga kamuturan, sa sinipulihin may naglaw. Ibalik tayong kasadya sa ating pag-alagad sa Ginoo. Serve the Lord with gladness. Kaya huli ko sa muna nakapasadya sa atin. Kaya kung nakasadya, makatay, maduga, ang mga magsipa ng tao, matulak, magbiyak sa pag-alagad. Pero kung ang revival, ang presensya sa Ginoo magapadayon, ina-encourage kong tagsa, mautag ka magkalamiton, fasting kita. Taga-takit time and prayer and fasting. Isa may kasapuon kita na hindi kita mahimong prayer and fasting. Pero sa totoo lang, waste time lang isa minahimo. Hinata mo imong oras sa kalibutan sa imong mga amigo para lang sa ila. Paano naman ang imong relasyon sa Diyos, kapag-alagad sa Diyos? Paano naman niya mulaton sa Ginoo, kapresensya sa Ginoo, kamulat siya sa aton prayer and fasting? Praise God. Ang namin nga pag-alagad, mabatyagan mong presensya sa Ginoo. Wala na sa pinakanamit para sa akon ang mag-alagad yung mabatyagan mong presensya sa Ginoo. Ang pamangkot, sa dalahin mo lang pag-alagad na batyagan mong presensya sa Ginoo. Pwede mo ba lang ikumpara na sa una wala mong batyagan presensya sa Ginoo? Sa nabatyagan mong presensya sa Ginoo, anong imong nabatyagan? Pwede mo i-compare. Praise God. Mas dami ka mabatyagan na pirmiyang kamong sa Diyos. Mas dami nag-speaking tang ikaw. Samtang nagapangamuyo ka kung nagapungko ka sa imong mga pulumpuan. Kaysa nagapamati ka magkuha, na wala na lang. Now, nagpungko ka lang kagpapawin. Ang presensya sa Diyos nga naghatag sa iya mga kauturan sa kasadya sa iyang kabuhi. Ang pag-alagad, masadya. Ang pag-alagad, hindi ikaw pierde. Ang pagkanto sa simbahan, mga kauturan, wala ka nagpuyang sang inuras. Ang pagsimba sa Diyos, kalamutan para sa iyo.